Lahat ng kingdom leaders, nakikinig kayo ngayon, maghanda na kayo kasi dire-diretso na to. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Hindi natin sila hihintay na lulusubin tayo. Tayo ang lulusob. Malacanang. Hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million kingdom members. This is now a call for us to rise up. Hindi natin masisisi ang Kingdom of Jesus Christ sa kanilang panawagan na bawiin ang suporta ng mamamayang Pilipino sa kanilang pangunguna upang patalsikin sa poder si Marcos Jr. sa pagkakaisa ng mamamayan. Magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat po ng mga kingdom citizens, sa lahat ng mga full-time miracle workers, at sa lahat ng mga tagasunod sa Kingdom Ministry, sa lahat ng ating mga kaibigan, ating mga supporters dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Muli nagpapasalamat tayo at pinagkaloob ng ating dakilang Ama ang pagkakataong ito upang mag-isagawa na naman ang press con. At malalaman natin ang plano ng mga kaaway natin. Hindi naman dapat kaaway kasi dapat silang taga-tupad ng batas pero hindi nila sinusunod. Betrayal of trust. Ito ang naging resulta, ito ang naging reason kung bakit ganito na lang ginigipit ang Kingdom of Jesus Christ. Kasi nung may kaso nga si Pastor at binuhay yung kaso, sinabi naman ni Pastor, haharapin niya yan. Balik-balik sinasabi ni Pastor, haharapin niya ang kaso na isinampa sa kanya, binuhay lang ito ha. Ang garantiya lang na wala talagang extraordinary rendition. Susunod talaga sa extradition treaty ang Amerika. Huwag lang makisawsaw ang mga Amerikano. Pero nangyari ba? Hindi. Walang garantiya. Kahit yung presidente natin, hindi pipirma. Hindi man lang magarantiya. Wala man lang tayong narinig sa presidente, sa DILG, sa DOJ, sa AFP, lalong-lalo na sa PNP. Wala. Bakit? Pag pipirma siya, ano sabi? Ma-o-offend ang Amerika. Ma-o-offend ang Amerikano. Mapapahiya siya sa mga puti. Yan ba ang klaseng presidente na nararapat na mamuno sa Pilipinas? Bakit hindi niya proteksyonan ang karapatan ng aming pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, na alam namin sa amin, wala talaga siyang kasalanan. Kaya haharapin niya yung kaso. Yun nga lang, makikialam itong Amerika. Pero itong presidente na ito, wala siyang pakialam sa mga mamamayang Pilipino. Hindi man lang in-honor ang constitutional rights ng aming pinakamamahal na pastor. Pilipino rin si pastor, pero wala siyang pakialam. Ang pinagsisilbihan niya, Amerikano. So matino pa ba ang presidenteng ito? That betrayal of trust will trigger us. But that is the reason why tonight, the whole of the Kingdom of Jesus Christ, I'm already calling lahat ng members, lahat ng supporters, lahat ng full-time miracle workers dito sa Pilipinas, lahat ng kingdom leaders, nakikinig kayo ngayon, maghanda na kayo kasi dire-diretso na to. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Hindi natin sila hihintay na lulusubin tayo. Tayo ang lulusob. Tayo na. Hindi tayo aalis hanggat hindi bababa. Hindi ako nananawagan ng hair follicle drug test. Dahil alam na ng buong Pilipinas, na buong mundo kung anong kang klaseng tao. This time, Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million kingdom members. This is now a call for us to rise up. At wala nang karapatang mamahala pa ang presidente ngayon. You don't have the right
now, no? Kasi hindi mo binigyan ng right ang aming pastor, wala ka na ring right na mamuno dito sa bansang Pilipinas. Binaboy mo ang karapatan ng aming pastor, binaboy mo ang Pilipino, isang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa, binigay ang kanyang buhay, ibinigay ang resources ng kingdom para maging supporter nitong bansang ito. Pero anong ginawa nyo? Kaya itong nangyayari sa amin, June 10, lahat ng kaso na binuhay nyo, napatay na accusations, fabricated lies, galing sa'yo kasi wala nang, nakatali ka na sa Amerika. Hindi Pilipino ang pinaglilingkuran ni Bongbong Marcos, ang Amerika. Kaya tayo mga Pilipino, panahon na. Nagluklok sa kanya, binigay namin ang resources ng kingdom, binigyan ka namin ng platform para merong papansin sa'yo. Dahil sa mainstream media noon, wala. Kasi nga mga corrupt kayo. Wala talagang ininiwala sa pangalang Marcos. Si pastor lang ang nagbigay ng platform sa'yo. Pero ito, ganun nga, ingrato ka. Wala eh. Hindi ka naman talaga totoong naglilingkod sa Pilipinas. At ngayon, ayan, pinagbili mo ang aming mahal na pastor sa Amerika. May timeline ka. Ngayon, may timeline ka na. Mula dito sa amin. Bakit? Okay, may mga pulis na. Ito yung mga pulis, palaging nandito. Palaging sumusugod. Ito ngayong gabi, ang dami na naming intel na natatanggap. Kayo ng mga pulis, mga law enforcers kayo, pero hindi nyo alam ang law. Because this government is already lawless. Mga pulis na dapat law enforcers, nagsabi na pupunta sila dito at hindi na sila susunod sa rule of law. Ang sinusunod nila, mga terorista na nga. Baliktad na ang mga pulis na ngayon ng terorista. So lulusob sila dito, tatapad na nila yung mga kingdom citizens na dito sa loob ng compound. Lulusob daw sila na 3,000 sila, no? Ganun na kasama, ganun na kamasahol, ganun na talaga tayo binaboy, na ang pamahalan ito, always si Dr. Lorraine sinasabi niya, he always look past all these officers and it always falls on the, I don't know, he's no longer president, Mr. Marcos, we are withdrawing our support from your presidency. Kaya, hahanda na kami. Sa pananawagan ko ito, alam na maririnig na ito ng lahat ng kingdom citizens dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. We are now withdrawing our support from you because of your betrayal of our beloved pastor, not only our beloved pastor, but the whole Philippines. Pinagbili mo na kami sa Amerikano ang pinaglilingkuran mo, doon ka. Lumayas ka dyan sa Malacanang. Bababa ka. This will be the night. Ito ang pabilo ng rebellion against sa pamahalaan, this lawless, evil regime of Bongbong Marcos Jr. So sa lahat ng mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa, sa lahat ng mga kingdom citizens, sa lahat, sa Maisog, alam ko mananawagan din ang aming mga kasamahan dito. So hindi lang siya dapat ma-impeach, kasi hindi naman talaga dapat ma-impeach. Bumaba ka na dyan. Bumaba ka na dyan. And the clock is ticking. You're running out of time. While there's still time, magbalot-balot ka na. This time around, alam ko maraming nananawagan. Pero ito ang pananawagan na pakinggan mo. Kasi pananawagan na ito, hindi lang ng mga Pilipino. Because there are watchers in heaven. Sagad na ang kasamaan mo. Sagad na ang pagpapahirap mo sa Pilipinas. This country is sick because of you. The healing will start only if you are gone from your office. You don't deserve that office. You don't deserve the Filipinos, so you do not even deserve our respect anymore. So ito ngayon ang magiging tema ng press ko na ito. So buong Pilipinas, magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako, we are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt regime of Bongbong Marcos. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayun. Susundan po namin kagad ang panawagan na yon ng Kingdom of Jesus Christ. Labis-labis po ang pananagutang kriminal ng Marcos Jr. government. Ginawa niyang private army at walang sinusunod na batas ang Philippine National Police, partikular sa Davao.
Ginawa niyang laboratorio ng Marshallonia ang Davao para lumpuin at paralisahin hindi lamang si Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI, kung hindi ang tinitingnan niyang threat sa kanyang pananatili sa poder, ang pananatili ng Vice Presidente bilang actively supported ng mamamayang Pilipino, si Vice President Sara Duterte at ang former President Rodrigo Duterte. Ang lahat ng ito ay dahil sa ambisyon ni Marcos Jr. ng asawa niya at ng pinsan niya na hindi na bumaba sa poder lagpas sa 2028. At ngayon pa lang, pinupundar na nila ang haligi ng pagsasamantala at pananakop sa poder. At isa sa kanilang unang sinubukang gawin ay ang paggamit ng abusado at iskandalusong poder ng Estado laban sa Kingdom of Jesus Christ at kina Pastor Kibuloy. Kaya marapat lamang at napapanahon na ang pagtindig ng buong kapanaligan at kasamahan ng Kingdom of Jesus Christ, mga mananampalataya nila at mga supporters sa buong daigdig, buong bansa, at pati sa naniniwala sa SMNI, sapagkat kami ay naniniwala, ako personally, at malamang marami din sa kasamahan ko sa panel na ito, si Marcos Jr. ay beyond redemption. Si Marcos Jr. ang pinagmumulan kung bakit mayroong mga abusado at walang kinikilalang batas at naghari-harian na mga alipores niya, kagaya ni Tambaluslos Abalos, DILG pa naman na sekretary, na sermonan ng kapwa-abogado niya sa harap ng Senado, magpapalusot pa at pananindigan pa niya ang kanyang illegal at wala sa batas na mga konsepto ng pamumuno ng kanyang opisina, partikular sa pag-supervise sa PNP. Kaya si Corporal Marbil, na siyang itinalaga nila ni Marcos na pinuno ng chief ng Philippine National Police, at si Torre, itong patrolman Nick Torre, dito sa Davao ay walang kinikilalang batas. At ngayon, habang kami nagsasagawa ng press conference, ay naghahanda si Torre kasama ang armadong mga pulis niya, lulusubin ang mga compound ng Kingdom of Jesus Christ, mga sibilyan na nakatira dito, kabataan, kababaihan, at wala silang sasantuhin. Gagamitan nila ng baril at nakahanda ang ilang mga granada upang ito itanim na kunwari may mga explosives at armado sa loob ng compound para bigyang matuwid ang paggamit ng dugo at karahasan. Pangalawa, hindi natin masisisi ang Kingdom of Jesus Christ sa kanilang panawagan na bawiin ang suporta ng mamamayang Pilipino sa kanilang pangunguna upang patalsikin sa poder si Marcos Jr. sa pagkakaisa ng mamamayan. Sapagkat ngayon, habang nagsasalita kami, nakahanda na po silang wasakin ang mga gate at pribadong compound na ito. Nakahanda silang gumamit ng dahas, at kapag may tumutol, hindi lamang nila pupusasan at ikukulong, kung hindi posible nilang barilin at mananagot na lang sa korte kung may mananagot. The breakdown of rule of law and the proliferation of mindset of lawlessness is because among the PNP of the presiding officer nila, walang iba kundi si Marcos Jr. na walang alam at kinikilalang batas kundi ang kagustuhan na mag-control ng puder at kayamanan the way naganap ito sa panahon ng kanyang ama nung lumang Marshalo na pinatalsik at pinalayas din ng mamamayan. Pangalawa, ngayon po, habang kami nagsasalita, nakahanda po ang kanilang blaring equipment. Patutunugin nila habang nagdarasal sa compound ng Kingdom of Jesus Christ ang napakalakas na tunog upang madisorient ang mga tao, at kasabay nito ay ang paglusob o ang paghagis ng mga tear gas at smoke dispersal ng mga kanister upang palabasin nila na nagkakaroon ng illegal na mga barikada ang mga tao sa loob ng compound na ito. Very typical sa mindset ni Torre na tinatawag niyang Waco cult, na parang Waco, Texas, doon sa mga namatay at pinatay sa Waco, Texas na mga religious sect, at ito ang kanyang gustong gawin dito sa Davao. Panghuli, bago po ang mga paghayag na aking mga kasamahan, ang paglaganap ng kagutuman, 16 million Filipino families ang nadagdag na nagugutom araw-araw. Ang sagot ni Marcos at ng kanyang bulastog na mga economic advisors, magdildil kayo ng asin, piso na asin, 20 pesos na bigas na 2 sakop ng palad. 21 pesos mabubuhay na daw kayo. O kaya, bumili ng noodles pero ang presyo niya
pinagtatawanan ng taong bayan 20 years ago na presyo ng noodles. Kalukuhan, 7 pesos. Ito po ay hindi lamang baliw na uri ng pamumuno kung kaya wala siyang nararamdaman na konsensya tungkol sa paglaganap ng paglabag sa karapatan at mga batas, kundi pati na ang pagtabon sa kagutuman kanyang binibigyan ng baluktot na pananaw. Ang paglaganap ng korupsyon na nagtutulak sa iba't ibang sektor ng lipunan na manindigan kasama ang mga retired generals. Napakalaki po ng nawawala na pondo. Bilyon-bilyon. Including po, hindi lamang ang mga tungkol sa baha, kundi tungkol sa mga pangungontrata ng mga politikong pulpol at kawatan ng mga kongresista na karamihan kontratista, binubulgar na ngayon nila Deo Macalma at marami pang mga broadcaster, tag 40% hanggang 50% ang kutong sa mga kontrata, at si Marcos walang ibang binibigkas o anumang pagtutol sapagkat nakikinabang sila sa ganitong kalagayan. Korupsyon, gutom, kahirapan, pagkalugmok ng bayan. It's beyond Kingdom of Jesus Christ. Now, sagot natin sa Kanya at mababagsak ang bansa natin. Habang nandyan si Marcos at ang kagaya ng baluktot na kaisipan ng kanyang mga tauhan, kagaya ni Abalos, ni Marbil at ni Torre, at marami pang mga bulok ang kaisipan at walang damdamin sa mamamayan, araw-araw nilang pinapatay at pinapalugmok ang buong bayan. Kaya matuwid lamang ang panawagan, lumaya sa poder ang Marcos administration na ito at itayo at itatag ng mamamayan ang tunay na lipunan at tunay na pamahalaan na pamumunuan ng matino na mga leader ng ating bayan. At kung tanongin nyo kami sinong gusto namin, walang patumpik-tumpik, by operations of law under the Constitution and by doctrine of historical account of experience sa pamumuno, Sara Duterte is qualified to take over as president. That is not illegal. May abogado kaming kasama dito. By the way, wala ang mga ibang abogado dito kasi nagbabantay na po sila at naghahanda na po ang mga cellphone at documentation sapagkat uhaw na uhaw at naglalaway sa dugo itong patrolman Torre na regional director ng PNP at atat na atat siya na nagtipon ng almost 3,000 na mga uhaw na parang mga uhaw na mga utusan nila para sakmalin ang buhay at karapatan ng kawawang mga sibilyan at mamamayan sa Davao, lalo na sa Kingdom of Jesus Christ. Taong bayan, nasa sa inyo po ang paghatol at paggawa ng desisyon doon sa panawagan ng Kingdom of Jesus Christ nila Sister Nori. Pero kami po, ako, na nabahagi ng mga dating rebelde, kung sino po nakikinig sa amin na nagbalik loob, panindigan natin ang pagbangon ng tama kung bakit tayo bumalik. We deserve a true and genuine governance. At wala yun. Rebelde,